Yun guys, regarding dun sa kagabi nangyari na na-scam tayo. So yung buong storya niyan ganito. So kagabi mga around siguro mga 7 siguro pumasok yung booking sa akin, Manila, San Andres papuntang Parañaque. So nasa 300 yung shipping fee. Tapos ang abonohan 2,000. So sapatos. So pagpasok ng booking, siyempre tawag-tawag tayo, confirm. So may mga sumagot naman. Tapos pinuntahan na natin yung seller. So sa mga ganyan naman, madalas naman ako nag-aabono, no? So hindi ko tinatanggap pagka meet up yung item, tapos nga hindi sa actual na bahay o store yung item. So ngayon, dahil yung pagpunta ko doon sa seller mismong bahay naman niya, so kung sakaling magkaberya, meron tayong mahabol. So kinuha natin yun. So nag-abono tayong 2,000. So pagkatapos doon, pagkadating sa Parañaque, yun, putok. So hindi na makontak si drop off. So kinontak natin si seller, sumagot naman si seller. So ibig sabihin legit naman yung seller. So ngayon sabi ko kay seller, babalik ako sa kanya. So yun, lugi na tayo sa shipping nun. So sabi ni seller, sige po, balik para pag-usapan. So pagbalik ko doon sa San Andres sa kanila, so nag-usap kami, naliwanag ko yung mga bagay tungkol doon. So sabi ko sa kanya, ma'am, yung pera kasi ibinigay ko sa iyo. So kaya sabi ko, sa iyo ko kukunin kasi ikaw yung seller. So ngayon, tinanong ko kung paano nangyari yun. So ang nangyari daw, yung naging dalawa yung kausap, isang babae, isang lalaki. So yung babae, sabi niya, bibili siya ng sapatos, ang kagastos yung kuya niya. So si seller actually daw binigay niya ng 350 kay buyer yung shoes. So sabi ni buyer, ay sige gawin natin 2,000 para si kuya naman magbabayad, kikita siya. So si seller nag-okay. So ano yung naging plano nila. Kaya ngayon yung pagkakuha ko ng item kay seller, so magka-chat pa sila nung buyer. So sabi nung buyer, ipadala na yung pera sa kanya, nagmamadali daw. So ito si seller, ko alam, first time daw niya na mag benta. Actually sa Facebook daw niya pinost yun sa marketplace. So doon siya na-contact ng buyer. First time daw niya, kailangan niya doon kasi sa school, pagdagdag niya. So kaya yun na naging transaction. So yun, so bali dalawa kami na scam. So naging setup namin, sabi ko, ma'am, hindi ko na kasi sa NGO na kasi yun, kayo yung magkausap ng buyer, hindi ako. So kailangan nyo akong bayaran. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko naman na kayo obligahin ngayon na maglabas ng pera dahil alam ko naman na wala kayong pera. So kahit tulug-ulugan na lang. Ngayon nag-pledge din naman yung kuya na regular employee lang din. Sabi niya, tulug-ulugan, tulungan yung kapatid niya. So tayo hindi na tayo nag-expect na kung sakaling patuloy-tuloy yun o mabalik yung pera. Pero kung mababalik, salamat. Kung hindi, sorry. So yun. Mga pala, ang policy pala ni Lalamove, no, regarding dyan sa mga abono, so no official receipt, no, hindi nila sagot yun.
ng mga client kung bakit pwedeng mag-cancel. Pwede namin i-cancel bilang rider kung ayaw namin kunin yung booking nyo na paabono na walang resibo, kasi hindi ito cover ni Lalamove. Hindi ito magiging sagutin ni Lalamove. Lahat ito ay naatang lang sa rider. So eto yon. So kayong mga seller, o kayong magagalit kay rider kung nagpaabono, or kayong mga buyer nagpaabono kayo, tas yung aabonohan nyo kumbaga tao-tao lang na transaction, nakausap nyo na sa online, bibili nyo lang. So kami mga rider, kay policy ni Lalamove, pagka hindi yan, walang official receipt, no, tas yung mga meetups hindi nila sasagutin. So anything na mangyari dyan, wala silang sagot. So kami mga rider, kami sumusugal lang, kasi pagka walang abono, no, sobrang liit ng fare. Imagine mula dito Novaliches papuntang Cubao, mag-range lang ang mga booking niya ng around 100 to 120. Sarado na lang natin 100, diba? Kakaltas ng 20 pesos si Lalamove, 80. Tapos maggagas kami, tapos maintenance ng motor. So lugi talaga yung rider. Pag mayroong abono, may additional na 50 pesos, diba? Malaking tulong sa amin yun. Kaya namin kinukuha yung abono, or ibig sabihin, kaya kami nagtitake ng risk na kahit wala yung mga resibo na yan, kahit lumalabas kami sa policy ni Lalamove. Kaya yun lang din pakausap namin, no, sa mga nagbubuk sa Lalamove. Basahin nyo rin po yung policy, kung maintindihan nyo kung bakit kami magka-cancel. Pero karamihan talaga ng booking, yun ko nga, sa mga naging book ko ng abono, siguro 99% niyan walang resibo. So yun na, 99. Kasi karamihan naman na talaga ng nagbubuk dyan sa Lalamove, mga online seller. Tao-tao lang ba, sa bahay lang, mayroon lang akong gamit na ayoko nang gamitin, gusto ko ibenta, ganun lang, diba? Mga online seller, wala naman resibo yung mga yan, karamihan. So yun, sana rin maintindihan yan nila Lalamove na yung mga nagpapabook, papabono, karamihan yan, 99% sa akin is walang resibo. Mag-agree rin siguro lahat ng mga rider dyan.